Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, PBBM, ES, Recto, kapwa sininghot ang bigas na ipinamimigay sa Batangas. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang eksena kung saan personal na sinuri ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Recto ang kalidad ng bigas na ipinamimigay sa Batangas, kung saan kapwa silang nakitang sinisinghot ang bigas bilang bahagi ng pagsusuri bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Ang naturang tagpo ay naganap sa gitna ng implementasyon ng programang Bawat Bayan Makikinabang, kung saan libo-libong Batanggenyo ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang libreng bigas at pinansyal na subsidiya. Layunin ng programa ang na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na sa gitna ng pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Bagamat naging viral ang eksenang ito, ipinaliwanag ng ilang netizens na ang pang-amoy ng bigas ay isang simpleng paraan ng quality check upang matiyak na maayos ang kondisyon nito, walang kakaibang amoy, sariwa at ligtas para sa konsumo ng publiko. So, yan po. Yung caption na nakita nyo o yung thumbnail yan, inaamoy nila. Okay. So, itong bigas na binibigay o binebenta ng gobyerno, yung tig 20 pesos per kilong bigas. Ang aking wife, naranasan niya mismo, nakakain. At tinanong ko, ano ba, may amoy? Sabi ng wife ko, wala naman daw amoy. Okay lang ang amoy. Kailang yung lasa, sabi niya. Kasi last month, nagpunta siya sa isang area sa Mindanao, hindi ko na lang banggitin, na may bahay kami doon. Kailangan niyang i-repair. So, yung kapitbahay namin, asawa ng sundalo, nabalitan ng wife ko na pumipila siya sa bigas, yung tig 20 pesos per kilo. Pumipila yung asawa ng sundalo. Kailan? Ang purpose noon is para hindi kainin. Para pagkain ng aso. Yes, nagtitiis yung asawa ng sundalo, pumila ng bigas para may maipakain sila sa kanilang aso kasi marami silang aso. Oh, yan ang quality ng bigas na binibigay ng gobyerno natin, lalo na yung binibenta ng tig 20, pampakain sa aso. In fairness, wala ngang amoy. So, ang wife ko, kasi nagpapatrabaho siya, parang naisip niya, gusto niya makatipid. So, sabi niya, binanggit niya yung pangalan, pwede ba? Kunan mo rin ako. Oh, sige ma'am, kasi araw-araw man akong nakakapila. 10 kilos ang nakuha niya, nabili. Binigay niya sa wife ko, binayaran niya. Di nakatipid. Kailang nung lutuin na, nako, ang wife ko sabi niya, hindi na ako uulit. Bakit? Wala namang amoy, kailang walang kalasa-lasa. There is something sa bigas na hindi ka mabusog. Sabi ng wife ko, naawa ako sa aking mga trabahante. Hindi na ako nagpakain noon. Bahalang bumili kami ng mas mahal. Magkano mas mahal ngayon? Tig 60 na ata eh. Bahala ng mas mahal, basta naman mag-enjoy kang magkain kaysa yung tig 20 nga para sa aso lang. Ito, actual experience ito ng wife ko. Ako, gusto ko rin sanang tikman ba? Kailan, nung nalaman ko na hindi ka mabubusog. Kasi nga, tayong mga Pilipino, nasanay tayo sa kanin lang. Kahit wala kang ulam, basta okay yung kanin. Okay na. Ako, ang gusto kong kanin yung malambot. Balang mahal. Malambot, isaw-saw ko lang, idildil ko lang asin, ginamos, bagong, okay na ko. Kahit konting alom, basta masarap ang aking kanin. Di ba ganyan tayong mga Pilipino?
Importante yung kanin at yan, yung sinisinghot nila. In fairness, wala daw amoy. Kailang para sa aso lang. But anyway, pagdating na sa style ng administrasyong ito, ganyan, mahilig sila ayu-ayuda. Oh, ilang beses silang magbigay ng bigas. Minsan lang, 10 kilos. After that, wala na. Kung talagang may malasakit ang administrasyong ito sa mamamayang Pilipino, bakit hindi nila temporary lang na alisin muna ang VAT, alisin muna ang excise tax sa langis? Yan, maramdaman ng lahat ang tulong kasi lahat makikinabang kung excise tax o VAT ng langis ang kanilang. Ang kanila lang, hindi. Kukolektahin daw lang, tuloy lang daw ang koleksyon. Dahil ngayon, ang taas ng koleksyon nila sa VAT ng langis. Dahil mataas ang presyo. Yun daw nakokolekta, yun na yung ibibigay pang ayuda. Oy, hindi ako ganahan yan. Band-aid solution yan, yung style ng administrasyon, yung ayuda. Ayuda. Lalo mo lang tinuturuan ng tao na maging tamad. Okay lang sana kung yung nabibigyan ng ayuda, yung nararapat. Anong style ng ayuda? Kung sino ang malapit sa nagalista, yun lang. Kawawa yung hindi kakilala. Kaya hindi tayo umaasinso dahil sa style ng administrasyong itong ayuda. Speaking of asenso, yung projection ng yung PLITS credit ratings natin, dati stable, maganda, triple B, ngayon negative na. Dahil sa negative PLITS ratings natin, maapektuhan na yung investors' confidence. Maapektuhan na yung pati peso. Yung latest na exchange rate ng peso-dollar, 60.48 na. So, ang forecast, economic growth natin for this year is 3.6 na lang. Parang bumalik na tayo ng pandemic level. Yan, Tatak Marcos administration, mahilig lang sa ayu-ayuda. Walang, puros band-aid solution lang, walang pangmatagalan na solusyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gyud kaayo, gamay gyud kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na yun ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero ilang itapani. So gamay yun kaayo tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.